Bakit po natin dapat ikumpara yung ating marriage or relationship sa isang halaman? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Kina ng Tacloban. Hello sa iyo kapatid at happy birthday sa iyo. Ganon din po kay Brother Ramon ng Marikina. Happy birthday po. Natutuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po kay Haring Solomon. So si Haring Solomon po, siya po yung nagsulat ng Proverbs, siya rin nagsulat ng Ecclesiastes, at siya rin po nagsulat ng Song of Songs. Now, ano ba yung Song of Songs? So isipin niyo po yung Song of Songs, ito po ay romantic poems. So ano po ito? Usapan ng isang mag-asawa, no? Si Solomon tsaka yung Shulamite woman. Ano po ito, sagutan ng palitan ng mga matatamis na salita at pag-ibig sa bawat isa. So, sabi po rito sa Song of Songs, chapter 2, verse 16, "My beloved is mine, and I am his. He browses among the lilies." Pag tinignan niyo po yung Song of Songs, puro ano po yan, no? Palitan ng matatamis na salita at appreciation sa bawat isa. Very romantic. Now, ito po yung ating katuruan sa araw na ito. Mahaba po yung Song of Songs, ilang chapters po, no? Pero at least mahagip natin yung mga katuruan dito sa mga points natin. Number 1 po, love within marriage is meant to be passionate, exclusive, and covenantal. So pag-usapan po natin ngayon yung love and marriage. Ito po ay hango sa Song of Songs. Love within marriage is meant to be passionate. Ibig sabihin talagang naglalagablab sa puso mong ibigin ang iyong asawa, no? Yung passion kasi madalas nawawala yan no? Habang matagal na kayo, naging over familiar na kayo sa isa, nawawala na yung passion, no? Yung nagsusumilakbong pag-ibig sa iyong asawa. Passionate, exclusive, ibig sabihin siya lang, wala na iba pa, and covenantal. Ibig sabihin based on promise, based on pangako nyo sa isa't isa na tutuparin nyo, no? Na magmamahalan kayo to the very end. So, passionate, exclusive, and covenantal. Paano si Haring Solomon? Dami niyang asawa, no? 700 wives and 300 concubines. Now, makikita niyo po dito sa Song of Songs na na-realize din, at least at one point in his life, or earlier in his life, naisip rin ni Solomon talagang yung puso kailangan exclusive Tingnan po natin dito sa Song of Solomon, chapter 6, verse 8 and 9. "There are 60 queens and 80 concubines." So probably during this time, nung sinulat niya yung Song of Solomon, konti pa lang yung mga reyna niya, no? Konti pa lang yung kanyang mga concubines. Pero dito, explicit na sinasabi ni Solomon, talagang yung love, para lang talaga sa isa. Sabi dito, "There are 60 queens and 80 concubines and virgins without number." At marami pang mga kababaihan dyan na mga virgins. Pero sabi dito sa verse 9, "My dove, my perfect one, is the only one." Sa Tagalog po, kahit na ako'y may 16 asawang reyna, 18 asawang alipin, at hindi mabilang ng mga dalaga, nag-iisa lang ang aking sinisinta. So yung Shulamite woman lang. So again, love within marriage is meant to be passionate, exclusive, and covenantal. Number 2 po, love within marriage must grow and be nurtured over time. Yung pag-ibig po sa isa't isa, ito po ay dapat lumalago, nag-grow. Hindi lamang po nag-grow, meron pong it should be nurtured over time. Kasi yung marriage po, hindi po talaga yan pwedeng pagkatapos yung ikasal, hindi mo na ino-nurture, no? Parang pababayaan mo lang. Para siyang halaman. Na kapag you take it for granted, nandyan lang yung halaman, matutuyo yan. Pag hindi mo dinidiligan yan araw-araw, hindi mo iniingatan, hindi mo inaalagaan, matutuyo yan. Yung marriage, ganun din. Hindi yan given na you will have a successful marriage. Yung marriage is something you have to work out.
Kailangan effort. Kailangan talaga intentional. You have to do something to nourish and nurture your marriage. So love within marriage must grow and be nurtured over time. And number 3 po, love within marriage points to the greater reality of Christ and the church. Yung love po within marriage, ito po ay ibig sabihin it points. Kailangan yung marriage nagtuturo, it points to the greater reality of Christ and the church. So ano po ibig sabihin nito? Sa isang mag-asawa, babae, lalaki, no, mag-asawa, yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, it must be a reflection of the love of Jesus Christ to the church and the respect and the submission of the church to Jesus Christ. Yung marriage po, hindi lang yan sa inyong dalawa. Involved lagi si Lord. At yung gusto ni Lord, yung marriage natin na nagiging reflection ng relasyon ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. Jesus Christ was willing to die for the church. He's leading the church. He's loving the church to the point of death. Ganun po yung requirement ng Diyos sa mga husband. Ganun dapat minamahal yung mga asawang babae. To the point of death. Talagang paglilingkuran mo to the point of death. Yung mga babae naman, you have to respect, honor, and submit to your husband just as the church to Jesus Christ. So, love within marriage points to the greater reality of Christ and the church. Now, dito po sa Song of Solomon, marami po tayong matututunan dito. Pero heads up ko na kayo, ang daming mga descriptions dito na mahirap intindihin. Kasi nga, ito ay konteksto nila, no? Sa atin, pag sinabi mo isang babae mo ang kabayo, negative agad nasa isip natin, no? Pero sa panahon nila, pag sinabi mong babae, para kang isang kabayo na galing pa sa yung mga chariots ng Ehipto, sa kanila appreciation yun, no? So, pwede nyo basahin yung Song of Solomon. Marami po kayong matututunan dyan. Especially pagdating sa romance. Kung meron mang pinaka-romantic na passage or book sa Bible, ito po yun, no? Song of Solomon. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, be sacrificial. Be sacrificial. Do not let passionate love fade. Ano po ibig sabihin ng sacrificial? Ito yung, by the way, pag sinabing sacrificial tsaka passion, magkarugtong siya eh. Na alam niyo yung passion of the Christ. Di ba? Yung passion of the Christ, yun yung sacrifice niya. Kaya hindi ka talaga pwedeng magmahal ng walang sakripisyo. Hindi ka pwedeng sabihin mo, passionate akong umibig sa asawa ko tapos hindi ka nagsasacrifice. Hindi ka gumigising ng umaga pag kinakailangan in order to take care of your spouse. Yung busy ka, kailangan mo pang sunduin yung asawa mo, no? Yung paglilingkuran mo, hahainan mo ng pagkain, so many things that you have to do for your spouse. Pero lahat po ng ito, it must be driven by passion. Yung mahal mo siya, kaya mo ginagawa. Hindi na kailangan utusan pa, hindi na kailangan talagang kusang loob, you want to do this for your spouse. Yung mga lalaki na talagang gigising ng umaga, magbabanat ng buto, magtatrabaho, passionate magtrabaho kasi passionate sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Pangalawa po, be intentional. Do not let your marriage stagnate. Huwag mong hayaan na yung iyong marriage ay hindi na alagaan, parang halaman na pinapabayaan. Hindi yan mamumulaklak. Kung hindi ka magiging intentional na pangalagaan yung marriage at i-improve yung marriage. Pangatlo po, be committed. Cultivate your marriage to reflect Christ and the church. Kailangan nating magkaroon ng iba yung commitment. Yung committed ka, you will really have to, exert an effort to make your marriage successful. At ang goal mo, yung marriage, maging katulad ng relasyon ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. So be committed, cultivate your marriage to reflect Christ and the church.
Now, para po sa ating discussion, why should we not allow marriage to stagnate? Kumbaga, parang stagnant water, no? Yung wala nangyayari. Hindi na bakit why we should not allow marriage to stagnate but instead continually cultivate it for God's glory. Continuously dinedevelop natin, nino-nourish natin, nino-nurture natin yung marriage. So, why? What are the reasons? Patuloy natin pag-usapan po yan sa ating mga discussion groups. Now, binibilisan ko yung devotion natin ngayon kasi meron po akong assignment. Ito po yung assignment natin. Marriage checkpoint, growing together, becoming one. Assignment, date together as husband and wife. So, pwede ka mag-date this week, no? Pwedeng, kung kailan man kayo bakante, no? Mag-date kayo mag-asawa. Tapos, magkaroon kayo ng discussion. Ito yung mga discussion questions. Number 1, are we loving each other sacrificially? Minamahal ba kita? Tanongin mo yung spouse mo, minamahal ba kita sacrificially? Meron ba talagang mga sacrifices na ginagawa para sa'yo? So, tanongin mo rin yung isa. Magtanungan kayo. Ang importante dito, be specific. How exactly? Hindi yung parang abstract na, oh, I'm sacrificing for you. How? How exactly? Give specific examples. Pangalawang tanong, are we better now than before? Kamusta yung marriage natin ngayon? Do you think it's better now than before? Compare this month with last month and this year with last year. So, kumpara niyo yung marriage nyo last month tsaka yung marriage nyo ngayon. Kumpara niyo rin yung marriage nyo ngayon kumpara doon sa last year. Are we improving? Are we becoming better and better? Pangatlo po, are we becoming like Christ and the church? Yung marriage ba natin nagiging katulad ng sa Panginoong Jesucristo at ng iglesia? Magandang tanong sa mga husband. Am I loving and leading my wife as Christ loves and leads the church? Minamahal ko ba at nililid ko ba yung asawa ko palapit sa Panginoong Jesucristo? Nino-nourish ko ba yung marriage? Am I loving and leading my wife as Christ loves and leads the church? Ang standard si Jesus. And if Jesus was willing to die for the church, dapat ganun din tayo. And if we're willing to die for our spouse, we really have to do more. Kung kaya nga nating bigay yung buhay natin, how much more sa mga ibang mga bagay? We should give more. We should serve more. At para po sa spouse, sa asawa, babae, am I respecting and submitting to my husband as the church submits to Christ? So, maganda magtanungan din kayo kung paano nyo ni-evaluate yung inyong marriage. And number 4 po, what are our renewed commitments to each other? Ano yung bago nyong commitment sa isa't isa ngayon at sa mga susunod na araw na nagsasagawa nyo talaga, no? What are our renewed commitments in order to nourish and nurture your marriage? Be specific and how exactly. Maganda talaga mapag-usap. Maganda gawin niyo po ito, no? Magkaroon kayo ng date ng inyong asawa. Kumain kayo sa isang magandang restaurant or kung saan man na-afford. Tapos pag-usapan niyo to. At you will have a better marriage, no, right after this. You just have to make it sure or make it a point na right after ng date ninyo ay napag-usapan ng lahat ng ito. Lalo na yung number 4, nagkaroon kayo ng renewed commitment sa bawat isa. So, yan po yung ating discussion question and assignment para sa mga mag-asawa. Now, tayo po ay dumako sa dive deeper natin. Pag-usapan po natin later. Why is there no marriage in heaven? Bakit wala bang nag-aasawa na sa langit? Pangalawa, what is the purpose and design of marriage? And pangatlo po, how should we reflect the marriage of God intended? Pag-usapan po natin ito sa ating dive deeper, no? Mamaya. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for the gift of marriage designed to reflect your covenant love. Teach us to love sacrificially, just as Christ loved the church. Guard our hearts from coldness and complacency, and renew in us a passion that honors you.
Help us to be intentional in nurturing our relationship, choosing daily to serve, forgive, and build one another up. Strengthen our commitment so that our marriage may display your faithfulness and grace. May our lives together point others to Christ, bringing glory to your name. Sustain us by your Spirit, now and always. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at nawa itong devotion natin ay nakatulong po sa atin at patuloy po kayong bigyan ng katagumpayan ng ating Panginoon, especially sa marriage. Kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.